5:21 in the morning. It's a Thursday. Nandito po si Doc Joseph at si Ninang Risa. Yan. Good morning. Good morning! Uy, grabe, December 1 na. Yes, Ang first bilis day of the naman month. na. Ay, nako. Ang daming-daming hindi pa tapos tapos na yung taon. Parang kung ilang tulog na lang, mamaya, uy, tapos na. Tsaka nakakabagong taon na naman. 2017. Maraming gastusin yan. Oh. Ang traffic na. Oo, yung mga nag-marcha, may trabaho po ngayon, hindi pwede magpahinga, no? It's not the first working day, it's the fourth working day of the week, no? Pero kailangan pa rin na magtrabaho po at pumasok sa iba't ibang gawain, kung yan ay sa eskwela o sa mga trabaho. Importante yan. At syempre, pag nagsisimula po ang Good Morning Kuya, tayo ay naghahanap ng food for the soul, no? Kayo ba'y naniniwala kapag meron kayong ginawang masama, tapos na-aksidente kayo, parusa ng Diyos yan? Hindi naman siguro parusa, pero sinasabi nila, di ba, parang karma Karma, yan. correct. Oo. Yun nga yun. Pero hindi naman gusto ng Diyos na masasaktan tayo. Siguro, parang pinapaalalahanan lang tayo. Tinuturuan tayo. Turuan ng leksyon. Yes. Alamin natin yan, yung kasagutan sa tanong na yan mula sa ating Bible expert, si Brother Eli Soriano. Palo yun kung anak ka ng Diyos. Hindi yan pwedeng gawin general term. Merong mga tao na kaya naaaksidente o kaya merong nangyayari sa kanilang hindi nila gusto, dahil sa hindi nila pagsunod sa Diyos, dahil wala silang pagkilala sa Diyos. Ang pinapalo ng Diyos, yung anak ng Diyos, hindi pwedeng gamitin niya ng kahit na sino. Pakinggan mo sa 12 ng Hebreo, versikulo 6. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kaniyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Ayon, tuloy natin. Na dahil sa ito'y parusa, kayo'y nagtitiis, inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak, sapagkat alin ngang anak ang hindi pinarurusahan ng kaniyang ama. Tuloy. Datapwat kung kayo'y hindi pinarurusahan, na pawang naranasan ng lahat, kung gayo'y mga anak sa ligaw kayo, at hindi tunay na anak. Ayon, pag hindi ka tunay na anak, hindi ka parurusahan ng pagpapalo para matuwi. Alam mo yung palo, ang kahulugan nun, pagtutuwid. Yung anak ng Diyos, kaya niya pinapalo para niya maituwid. Yun ang nakasulat. Ang palo ng Diyos, hindi naman parusang papunta na sa ikaw mapapahamak na't maiimpyerno ka. Kung pumapalo ang Diyos ng kanyang mga anak para magtuwid, yun din naman ang utos niya sa mga magulang sa laman na pahampasin mo ang iyong anak ng pamalo at ililigtas mo ang kanyang kaluluwa sa Siol. Ibig sabihin, yung pagpapalo ng Diyos, yun ay pagliligtas para ikaw ay huwag magkadire-diretsong gumawa ng masama. Pero sa ibang mga tao, kung merong nangyayaring masama, hindi palo yun. Kung hindi sila natatakot sa Diyos, hindi sila papaluin. Kung may nangyayaring masama, yun ay kagagawa ng kanilang amang demonyo na maaari ay para sila gipitin at lalo silang magrebelde sa Diyos. Yan, maraming salamat kay Brother Eli Soriano sa ating Biblically Speaking. Okay, puntahan po natin ang ating quick meal ngayong Huwebes ng umaga. Quick meal. Favorite time natin to for the day. Talaga. So, ano Excited tayo pag quick meal na. Sige na, go. anong quick meal natin ngayong araw? Oo, ang gagawin Erica? natin ngayon, Doc Joseph, Ninang, and Talia, ay naku, napakasarap. I'm sure magugustuhan nyo ito. Dahil gagawa tayo ng banana pancake. Wow. Madali lang ba yan? Madali lang. Oo. And speaking of madali lang din hanapin sa inyong mga tahanan ng ating mga ingredients for today. Dahil Ninang, meron tayo na baking powder and meron tayo na milk. Tapos, Talia,
Ito yung baking powder. Baking powder? Oo, Arena ito yung pala all-purpose yan. flour. Ito, banana. Ito, ano to? Ayan. We have Butter. butter, egg, Sugar. and brown sugar. Yung sugar ba usually brown or pwedeng ibang Mas healthy klase? kasi ang brown, di ba? Compared Okay. sa mga white sugar. At pwede rin siguro dyan maskubado. Mas kubado, yes, correct. Maskubado. Coconut sugar. Oo, kaya without further ado, simulan na natin ang Sinina. paggawa ng ating banana pancake. Okay, unahan nyo na ito, Doc Joseph and Ninang. Siyempre, kailangan pa, hahaluin muna, hindi. Yung banana, The imamash. banana. Yan. Then, lagay yung flour. Then, dagdagan ng baking powder. So, tapos halo-haloy. Tapos, i-mix rin ng egg. Tsaka ang 1 cup of milk. Yan. Then, ihalo ang in-smash na banana and lagyan ng dagdagan ng sugar. So pag mainit na ang pan, lagay yung butter. Then, wala. Ayan na. Pancake. Pwede rin kasi dyan, Doc Joseph, ilalagay mo yung butter na tinunaw doon sa hinalo. Tapos ang gagamitin mo, yung oil na ordinary para hindi masusunog. Yummy. It's another way of doing it. Right. May tip si Ninang. And with that, gusto namin kayong imbitahan na kainin ang ating creation for today. Banana pancake. Pwede mo subuan si Ninang. Sige. Pero pwedeng lagyan ng syrup to, di ba? Pwede. Ninang, susubukan Ayan, daw ayan. kita. Magsubuan kayo para masaya. Para Maliit masaya. lang ha, ayoko ng malaki. Maliit lang. Maliit lang. Baka... Jutay lang daw, baka jutay lang machopsy daw. Ayan, lang. Macho. Yan. Ito. Baka mabulunan. Ayan. Yan. At sana alam din natin kung magkano ang presyo Yan, niya. Nina, ha? Sa susunod siguro mga... Chuchu, open Ayan, your ayan. mouth. Ayan, tikman mo. Yan. Ang sweet naman. Alam mo sa Ay, umaga. mi esposa. Ang sarap ng saging mo. Oink. Banana pancake. Oh, mukhang masarap. Sige, Nina, ikaw naman. Oo, ayan. Si Doc Joseph time. Ikaw, wag ka na sumubo. Magtrabaho ka muna. Ito una. Antayin ko muna yung... Ayan. Yan. Oh, Anong opinion mo, Doc Joseph? Sarap. Sarap? Mhm. Masarap. O Masarap. ayan, dahil masarap daw ang ating quick meal for today, alamin natin magkano na nga ba ang mga presyo ng ating mga pangunahing bilihin dito sa Palengke Price Watch. Good morning, Kuya, at good morning sa inyong lahat, mga kasangbahay. Ako si Kikay at ito ang Palengke Price Watch. At nagbabalik po ako ngayon ng mga kasangbahay dito sa Malinta Market in Valenzuela City upang alamin magkano na nga ba ang presyo ng ating mga isda dito sa tindahan ni Kuya Ferdy. Hi, Kuya Ferdy! Hello! Nako, mga kasangbahay, ang bisugo po ngayon, nako, ang laki ng tinaas dahil dating 180 pesos lamang, 200 pesos na po yan per kilo. Ang kanilang talakitok po ngayon, dating 180 na, 200 pesos per kilo na rin. Ang ating bluefin tuna po ngayon, dating 160 pesos lamang, ngayon umakyat na siya sa presyong 180 pesos po yan per kilo. Ang kanilang galunggong po ngayon, dating 120 pesos per kilo, umakyat na po yan nasa 140 pesos per kilo. Ang kanilang tilapia po ngayon, mabenta ito, kaya bilhin nyo na po yan sa presyong 110 to 120 pesos po yan per kilo. Ang ating hasa-hasa, dating 180 pesos, nako, 200 pesos na po yan ngayon per kilo. Siyempre, ang ating pusit, asahan na po natin na magtataas din yan, dating 180, ngayon po, 200 pesos na po yan per kilo. Itong ating hipon po ngayon, ang benta ngayon dyan, 400 pesos po yan per kilo. Pero dahil pag bumabatak daw ang hapon, mas binababa niya ni Kuya Ferdy to 360 pesos po yan per kilo. Salamat, Kuya Ferdy, ha. O syempre, mga kasangbahay, dahil pinulakan tayo ni Kuya Ferdy, magkano na nga ba ang kanyang mga binibentang isda? Syempre, bibigyan natin siya ng gift pack mula sa Good Morning Kuya at syempre sa UNTV. Ayan, maraming salamat, Kuya Ferdy. Thank you. Mga kasangbahay, ako po si Kikay at ito ang Palengke Price Watch. Dito lamang po yan sa Good Morning Kuya. Ayan, mga kasangbahay, ngayon alam nyo na
po ang presyo ng ating bilihin mula pa rin dito sa Malinta Market in Valenzuela City. Kaya alam mo naman, kung malapit kayo sa area na yan, ay highly suggest na pumunta ka na. Nako, dahil nagtataasa na ang mga bilihin. Kaya pumunta ka na dahil baka makabuena man. Oo. Yung timbang ko, nagtataas yung height ko na pag-iwanan. Oo, ang mga kasangbahay, pumunta na kayo dito sa Malinta Market in Valenzuela City. At syempre, kung meron po kayo mga kasangbahay na mga katanungan patungkol sa inyong kalusugan o legal concern, mag-text lamang po kayo or tumawag lang sa mga sumusunod na numero. Ito po ang 0244262256 or sa 0244262257. At para naman sa ating mga Globe subscribers, pwede po kayong tumawag or mag-text sa 0995-582-3762. At para naman sa mga Sun subscribers, available po ang number na 0932-947-5386. Or kaya mag-send kayo ng message sa aming Facebook account. Ito po ang www.facebook.com/goodmorningkuya at i-type lamang ang inyong name, age, location at ang inyong katanungan dahil nandito po si Congressman Erin Tanyada at si Doc Joseph Lee. In the house. Alright. Good morning, Kuya. Would like to thank Patrol. Ayaw mo bang tumaba? Go with the power of 500. Go with the power of Patrol and live it. Take care of your liver with Live It. Available at all leading drugstores nationwide. And good morning, Kuya. Would also like to thank New Moms, maging bidang nanay sa New Moms Malunggay at OsteoGuard, tulong iwas osteoarthritis sa OsteoGuard. Go, galaw! Wow! Alright, nagbabalik po ang Good Morning, Kuya. It's December 1! Diba? First day of the month. And that's right! Time check tayo muna. 5:36 in the morning. Siyempre, may mga trabaho pa rin ngayon. Di ba kahapon kasi holiday. So ngayon, balik trabaho tayo. Gising-gising, baka ma-traffic ulit tayo. At this time around, ano kaya ang ating pag-aaralan sa ating word for the day? Word for the day. Opulent. Adjective. Rich, wealthy, very well-to-do, having substantial means. Example sentence. Because the movie star made over $10 million a film, she was able to maintain an opulent lifestyle. In Tagalog, marangya o mayaman. Oo, dahil tayo nagproprotesta because of the millions or billions of pesos stolen by the Marcoses. They live an opulent lifestyle. Ikaw, Doc Joseph, may Tagalog naman. Yung marangya at mayaman, use in a sentence. O, di ba? English yung pinraktis si Doc Joseph. English Ikaw muna, Ina. Ikaw muna. Kayo Tagalog. Hindi lahat ng marangya ay mayaman. Tama. Nagmamarangya-marangyaan lang. Marangyaan lang, pero hindi naman totoong mayaman. Okay. Ikaw, Doc Game, Joseph. ikaw. Ikaw muna. Ako, I believe that the measure of opulence is not just by money, but by experiences and good deeds. Wow. Galing. Deep naman no. Pinag-aralan yan eh. Lalim, be. Lalim. Okay na yan. Ikaw, Dr. Ay, okay na? Okay na, konta ka na. So, yan Sabihin mo na lang, I am word for the opulent. day. Diba? An opulent with Doc friends. Joseph is an example of an opulent Hindi, man. wala Meron na. pang Tapos na ugot. yun. Okay, yan ang ating word for the day. Ano naman tayo? 1360 muna tayo, Ange. Go ahead. Tikon. Kong, para ito sa iyo may isinend sa atin si Travis Regalado ng sa ating Facebook account. Hihingi lang po sana ako ng legal advice. Yun po kasing pamangkin ko na huling may kinuhang gamit sa factory na pinagtatrabahuan niya. Tapos po ikinulong na po agad siya. Nangutang lang po kami ng pera pang piyansa niya. Nag-schedule po ng preliminary hearing daw po ang korte kung saan nakasampa yung kaso niya. Pero ang ginawa po ay pinag-usap lang sila nung abogado ng kumpanya.
Sinubukan po namin na makipag-usap sa kanila kung pwede na ayusin na lang. Kung kailangan na bayaran na lang po sa kanila yung danyos na nagawa, pero ayaw po nila. Sabi po kasi na abogado, di naman nila habol ang pera dahil malaking kumpanya sila. Kailangan lang daw nila na maipakulong yung pamangkin ko. Tanong lang po, wala na po kaya talagang konsiderasyon ang batas tungkol sa nagawa ng pamangkin ko? Dapat po ba agad na makulong na siya? Well, syempre bailable yung crime na ginawa niya, no? So hindi naman yan plunder. So pwede siya magpiyansa. Ngayon, ang tanong, wala na bang pwedeng gawin para matakasan niya itong nagawa niya? Wala ho. The law may be harsh, but that's the law. So kung meron siyang ginawang masama at ayaw settle, no? Makipagkasundo yung may-ari ng kumpanya, talagang yan po ay pagdidesisyonan ng korte yan. At ang korte, i-impose lang yung batas. So, kung talagang hindi mapag-uusapan yung nagawa po ng pamangkin ninyo at yung mga may-ari ng kumpanya, kailangan harapin yung ginawang pagkakamali ng pamangkin po ninyo. Alright. Okay, puntahan naman natin itong ipinadala sa atin ni Elmer Cabezudo ng South Korea. Ask ko po kay Doc Joseph. Ako po ay may bato sa bato. Last po akong nagpa-ultrasound noong 2014. Before po, na-take ko na po sa sambong, pero ngayon hindi na. Ano po ba ang mabisang gamot para mawala po ito? Salamat po. Okay, Talia. Una-una, meron siyang bato sa bato or sinasabi natin nephrolithiasid or kidney stones, no? Yung gamot na na-mention kanina ay sambong is a diuretic. Ibig sabihin, mapapalakas or mapapadami ang pag-ihi natin, no? So, importante kasi 3 taon na siya, una-una kailangan mag-follow up siya. Kasi hindi rin natin na ma-presume na nawala na ang kidney stones niya. Importante kasi mag-follow up at para ma-check kung andun pa yung kidney stones. Now, just in case andun pa ang bato sa bato niya, kailangan measurable yung size o yung laki ng bato. Kasi doon natin pagbabasehan kung paano nating gagamutin o i-manage yung pasyente. Either medically, i-continue natin paggagamot or meron naman tayong mga non-invasive or non-surgical or kung talagang malaki na ang bato, dapat nang operahan, no? So, yun ang mga konsiderasyon natin. So, siguro importante magpa-konsulta siya, magpa-check, magpa-evaluate para magawa natin yung ultrasound ng kidney at ma-evaluate siya maigi kung dapat anong medical measurement ang dapat gawin. Ayun. Okay, thank you Doc Joseph and Kong Erin. Mamaya tuloy-tuloy ang ating public service, yung ikonsulta mo na yan. Tulad ng nabanggit natin kanina ni Kikay, 'di ba? Bukas ang ating mga linya ng telepono and of course yung ating Facebook page para doon sila mag-send ng kanilang mga medical questions or legal questions dahil narito nga sa bahay dito sa GMK si Doc Joseph para sagutin ng kanilang medical questions and of course si Kong Erin para naman sa legal questions. So, this time around, 'di ba? Sa umaga na ang ginagawa natin, unang-una nagdadasal tayo, 'di ba? Tapos of course, if we have time, di ba, we try our best, di ba, A for effort, na makapag-exercise tayo. So ano kaya ang ating malalaman dito sa ating Fitness 101? Another section we should look at basically is this kind of assessment. This is what you call the inline lunge movement, wherein it checks again and assess the mobility of the ankle joint, stability of the knee. Another aspect is basically if there's any tightness or any tight area on the hip flexors. So basically in this section, Spikey, go up muna, stand up first. So what you need to look in here is testing first on one side. Sample, a good example, left foot forward. Okay, you will assess, call it this person's mobility on this side by checking first the length. No? So this tool is very good for you to create a good range. No? So basically he has to place his left foot here on the 0
How far should we go? It should be in line with his tibial tuberosity, no? So go down, this bony section here, no? So just assess first, go down, kneel down, and keep, that's it. Very good. Kneel, assess there. So if I will create approximately around this section, I would say 12, no? So from 12 part, the first leg will go there, and the other will go on the top. That's it. Okay. And then go up, stand up, Spiky, stand up. Okay, from that section, we're going to give him that kind of assessment. So please place this stick, okay, this part in the back, and that section mark. We will create 3 times to showcase us what a good mobility has. And if the person has dysfunction, we're going to look at shaking movement, you know, arching of the back. Another thing is, call it, won't be able to do, no? Bringing up the heel, no? So let us try for this section first. Upright posture, buddy, relax. And then go down for 3 times. Yeah, very good. Okay. As you can see here, we're able to address good mobility of the ankle joint, okay, good alignment of the knee, and also the hip, no? There's no tightness there, no? So we need to look at this at 2 sections. Can you switch other side, Spike? Same also. Assess first the leg all the way for tibial tuberosity. From there, lift it up. Okay, and then okay, place the stick in the back. Ayan, maraming salamat para sa ating Fitness 101. So yun pala yung dapat ginagawa para magkaroon ng strength, yung ano mo, sabing hips, tsaka lower. Saka yung lower back, saka Lower yung back. spine. Importante kasi yun, Angel, eh, Saka no? yung sa ankle daw, eh, no? Exactly, oo. Usually, we have to have 4 exercises. May iba kasi sa pag nasa gym, diretso na. So, you have problems later on with torn ligaments and muscles, no? Strain yung mga O muscle. strain or laging nagka-cramps, no? So, siguro yung mga tawag nila, yung mga yung tawag yung warm up is very important. Stretching, And stretching before and after exercises, yun ang mga kailangan natin. Oh, Yun. Doc, Tuloy ko na? tuloy mo na yan. Okay. Ang pag-usapan natin today is not about urology or any medical disease, but it's about quality improvement and patient care. Na nakakapaloob pa rin sa usapang Ang pangkalusugan. pangkalusugan. Now, importante ito kasi, guys, we always tell na if patients will come into the hospital, di ba, of course, gusto natin yung quality care, no? Of course. Some hospital will say na have improved their quality care, especially with how they take care of their patients, no? From the start na pumasok ng admission, registration, hanggang sa pag-alis, no? Minsan inaano ng ibang sinasabi natin, ano ba 'to mga quality care? Kailangan ba 'yon? Kailangan 'yon, no? So this is taken in context sa recent convention namin wherein some of the hospitals that we have now, yung mga tertiary hospital, even yung mga big hospitals natin are very particular now with patient care and quality care, even in the States, no? Kasi importante yan so that you will have lesser yung mga infections, tapos yung mga lawsuits, di ba? Okay, kasi because of either deliberate or negligence ng doctor, okay? So what are the 5 C's? First is change in patient safety culture. Ibig sabihin yan, you have to understand your patient per se. Not because pupunta lang yung pasyente for the fact na gusto mo lang admission at gusto mo lang kumita, tapos na. That's it, no? So, kaya minsan, di ba, Ninang, marami tayong sinasabi, kahit na nasa hospital, no? Marami kang
rinireklamo. Sa room mo lang, bakit ganyan ang linis? Ba't ganyan ang gamot? Ba't ang yung mga nurses, mga staff, 'di ba? Pag kailangan mo, ang tagal-tagal, ang doktor hindi dumadating. Pindot ka ng pindot, 'di ba? Kung mag-rounds parang nawawala, Kasi no? ang hospital, di ba, hindi lang siya yung para tayo gamutin. Yes. Service siya. So kailangan Service-oriented. maganda yung service na Exactly. binibigay nila. Kasi Oo. syempre, di ba, kung kumakain nga lang tayo sa labas, di ba, gusto natin maganda yung service. How much more kung may sakit tayo? So kailangan Exactly. natin na talagang inaalagaan tayo. Kasi sabi nga nila, di ba, ang pinakamabisang gamot, yung TLC. Yes, Tender oo. loving care. Kasi minsan sinasabi natin, why spend a lot? Why go to a hospital that is very expensive? Correct. Bakit yun? Because probably, yung quality care sa'yo ng pasyente, nararamdaman mo. So this is very important now sa lahat ng hospital that we do the quality care service to our patients. Kasi, of course, sinasabi natin, para yung iwasan ng mga feedbacks na hindi maganda, no? Then second, yung communication and teamwork. Okay, it is a teamwork. Hindi lang pagpunta mo, pasyente, maa-admit ka, hihiga ka lang, antayin mo yung pasyente. So pagdating mo doon, kailangan somebody should come. Meron na ngayon, excuse me, meron na kami mga customer service rin sa hospital that will visit you once in a while and ask the patient, how is your condition? Do you think your doctors are taking care of you? Okay naman yung mga rounds, pinupuntahan ka ba? O is considering, minsan kasi ang billing natin will come, lalo na yung matagal, di ba? Mga 2 to 3 days, bibigyan ka ng billing statement. Bago ka magwala at mag-alburuto, at least pag maganda siguro ang quality service na binibigay, medyo hindi ka masyado magko-complain. That's, di ba? We have like St. Luke's Medical City. That's why sometimes medyo mataas ang nila because the standard is already a bridge to the quality of what they will give to their patients. At saka kasama rin siguro dito, Doc Joseph, kasama ba dito yung dapat nag-uusap-usap yung nurse, yung assistant ng doktor, at saka yung doktor. Yes. Kasi kung hindi sila magkaintindihan, di ba, baka magkamali-mali yung Ang prescription. Yeah, ang maganda dyan kasi, Ninang, is yung coordination, Yes. coordination, no? The ward nurse, the referring doctor, and the consultant, okay? Usually, we miss out on that kasi walang coordination. Ang nurse hindi sinasabi sa residente, ang residente hindi sinasabi, ini-inform ang consultant. So you are on the losing end. So yung pasyente sometimes is wondering, kailan ba ako bibisitahin nito? Kailan ba yung gamot ko? Wala na palang stock na gamot sa hospital. Kailangan ko na palang bumili, di ba? Sometimes there are medicine that we ask you to buy kasi wala sa hospital because or it's expensive, no? So yun ang mga kailangan natin tandaan. Then you have a checklist to rely on memory. This is what? The checklist is what? Minsan kasi may mga nakakalimutan, nakakaligtaan, no? Especially yung mga gamot, yung mga operation, kunyari mga fees, no? Lalo na sa amin pag surgical, 'di ba? That's why we have a lot of incidents wherein yung mga sponge naiiwan, no? Lagi ni sinasabi, ay wala naman, di naman kakasuhan yan kasi i-cover up ng Philippine Medical Association or whatever association. But of course, this one goes to a deliberation of the board, yung mga doctors board, wherein we have to be very, very careful kasi later on, ito kasi dapat i-consider, hindi porke may naiwang ka, nagkaroon ng infection. Kaya ngayon, ang hospital meron mga infection control eh. Yung post-surgery, iba na. Kailangan titingnan mo kasi hanggang makaalis ang pasyente, he has to be deemed out of infection kahit na surgery, no? Then clinical results, ito. We have to be very conscious of what? Yung tama ang binibigay sa atin na
pag-request. Di ba, Ninang, alam mo, minsan nagre-reklamo ka, bakit itong doktor, ang dami-daming nare-request. Hindi pa alam ang sakit ko, di ba? Naiinip ka, request dito, request dyan, ang dami-dami. And my bill is piling up and piling up. So this one has to be taken into consideration wherein there is a paradigm wherein ito lang ang mga ibibigay, i-request just in case. Tapos, i-abridge yan doon sa pasyente financially. Hindi porke Kung nandun kaya. kung kaya, hindi porke nandun siya sa hospital na maganda, hala, lahat na ng request ibibigay mo. By the time, hindi na makakabayad ang pasyente. Pag hindi nakabayad ang pasyente, what will happen? Either we have a lot of cases of AWOL. Ibig sabihin, umalis ng pasyente. Tumakas. We have patients, dala-dala ang swero, tumakas. Talaga? Yes. Yung mga gabi, tumatakas sila. Kaya, there were times na incident, especially sa government, that's incidents na we have those things, or there is argument within patient and hospital administration or hospital medical affairs because of billing. Diba nag-aaway kayo? Ba't ganyan? Bakit ganun? Yung swero, ganyan. Ilan bang ginamit? Because you are not notified. O hindi ka o basta binigay na lang ng binigay sa'yo. No? Okay. Then lastly, yung curriculum for program safety for patient. This goes through from infection, improper handling of patient, and what? Personal service. Diba, Ninang, lagi mo sinasabi. Pagpunta mo, lagi sinasabi, magbayad ka na. Mag-down ka na. Umpisa pa lang, siyempre tingnan muna yung sakit mo bago yung mga ganyan. So, mga ganun, tinibiti mga attitude should be corrected and para at least maganda yung quality of service natin sa pasyente. So, when patients will be rooming into the ward or the hospital, paglabas niya, maganda ang pakiramdam niya. At saka dapat, Doc Joseph, hindi lang cash ang hinihingi ka agad. Oo. Kasi baka pwedeng PhilHealth, baka pwedeng gamitin ng insurance. So siguro dapat tinatanong yun, yung mga HMO, hindi laging cash lang kaagad. Oo, yun. Maraming salamat, Doc Joseph, sa ating usapang pangkalusugan. Puntahan po natin ang ating mga kasamahan sa huntahan, si Attorney G, Beth, at Joe Trump. La 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 la. Nagbabalik po ang Good Morning Kuya, December 1, 6:24 Thursday morning. Yan, Doc Joseph. Ayan, Kong, no? Panoorin natin ang mga nangyaring mga kaganapan o mga highlights na nakaraang 59 PUA Annual Convention last week, wherein nagpapasalamat tayo Kong Ering, kay Kuya Daniel, tsaka kay Ate Shea, tsaka buong staff ng GMK, at of course ang ating mga magagandang mga co-hosts, naging mga hosts during the fellowship night, si Angela, si Talia, at of course si Jenny Fajardo. No? Panoorin natin to. Empowering the Filipino Urologist. Yan ang naging tema ng ginanap na First International Clinical Congress at 59th Annual Convention ng Philippine Urological Association. We've been very active on the involvement of all urologists in the information dissemination with regards to basic urological problems. We expect to really bring the Filipino urologists to the global forefront. Sa pagtitipon na ito, isinagawa ang election at induction ng new set of officers ng nasabing asosasyon. The team is already made, and this is going to facilitate what was planned before, continuously, and then they'll look forward what more they can do. Well, our expectations is that they're going to continue the tradition, the Philippine Urological Association.
Nagsagawa rin sila ng awarding ceremony kung saan pinarangalan ang ilang doktor dahil sa kanilang mga naging achievement at natatanging kontribusyon sa larangan ng urology. Ang nasabing event na ginanap sa isang hotel sa Mandaluyong City ay dinaluhan ng mga urologists na mula pa sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. We'll still continue to broaden our horizons, serve more people. We are planning to do more medical missions, of course in partnership with UNTV. Ayan. Congratulations! Successful event. Very, very successful. It actually started with a workshop on the first day. Kumuha rin kami mga foreign speaker. This is the first time we be doing this. Siguro meron na before locally, but this one, maraming foreign speaker. Then yung 3-day convention namin lahat ng tatlong society, Philippine Society of Uro-Oncologists, Philippine Society of Pediatric Urology, and Philippine Society of Endourology. Nagsama-sama ang mga speakers at mga keynote speakers na locally and both internationally. Of course, the highlight of it is the fellowship, wherein we have our own host ng GMK. Kumanta si Angela? Hindi ako kumanta. Hindi that helped us in the fellowship. Ano ka naman ng experience? Sana pagkanta, di ba? Hindi kami kumanta doon Sabihin mo, Angel, ang experience natin. Masaya yung experience. Tapos ang kukulit ng mga doctor, mababait, di ba sila? And of course, tinanong nga natin sila kasi yung pinaka-theme nung fellowship nila, nung convention is empowering Filipino urologists. And I asked them, sabi ko, ano yung magiging contribution nga to be able to be really, di ba, contribute nga sa Filipino urologists. Sabi nila, yung mga trainings at saka yung mga workshop nila na mangyayari nga sa iba't ibang countries would be also some kind of contribution nga para nga ma-empower ang ating mga Filipino urologists. Sabi nga ni Doc Sam, sabi ko kasi ano ba yung difference ng, kasi sinasabi nila na sana daw ang main goal ng future is maging at par ang mga Filipino urologists sa mga iba't ibang bansa na dadating yung time na sasabihin nila na yung the way the Filipinos make it, parang ganon, do it, ganon. To sabi niya ganon kasi ibang-iba daw yung mga Filipino urologists kasi merong kasamang TLC tulad yung nabanggit kanina ni Nina. Yes. Compare dun sa ibang mga Aliyah, anong experience mo? Hindi, tsaka ang maganda rin dito sa event nyo, Doc, kasi nag-crash nga si President Duterte dito. Hindi natin napakita Kasi hinahanap niya ang urologist niya. Oo, correct. Love na love niya ang mga urologist dito sa Pilipinas. Kaya naman, napaka-successful ng event. Congratulations, Doc Joseph, pati sa mga PUA natin. At abangan nila next year. Yes! We're looking forward. Sila pa rin ang mag-host ko. 60th And I'm year. sure it's going to be bonggang anniversary. Star-studded. Dapat, kakanta na si Doc Joseph. Ay, dahil si Doc Angel Joseph na. Ito na. Segue lang si Doc Joseph. Speaking of kanta-kanta. Gusto ko yung may album ka. Natalo pa si Angela. Kwento mo. Kwento mo kung bakit may ganyan. Kasi kahapon meron kami regular na sa Wednesday na sa i-consulta mo ko, no? With Annie and si Manuel, no? 6:30. They were insisting that I have to come kasi last week kasi may convention tayo. Sabi ko, sige, punta. Neither did I know that they prepared this kasi every time pag at the end of the radio program pinapakanta nila ako, hindi ko alam, no? So hindi ko kinumpile nila lahat ng kinanta ko. Kagimbal-gimbal, hindi ko alam ito. Yan. Na ginawa nilang the greatest hits. Dr. Joseph Lee. Pinakisita na akong manager mo. Pwede, So, ibibenta natin Sabi nga na ni Angel kanina sa ni Talia, magmo-mall show na tayo at i-promote ito. Yes, gagawa na tayo ng music video. There are people who are wanting to buy this already. Sabi ko, they can
contact UNTV, www.untv.com para mag-order. Tama Diba? talaga? Oh, yan. My first, Ikaw na. Ikaw na. yeah, my first and ever album. First and last. My first and last. Okay. Congratulations, salamat Doc sa Joseph. inyong And of lahat. course, we're very proud of you. Diba? This Of course, we are proud of you also. Nagkaroon siya ng award, sa Media Award. Buti. Pero this time around, ano Okay. ba yung ano natin kay Ninang? Ikukonsulta. Yan, siyempre pupunta naman natin. Mahirap man na maituturing ang ilan sa ating mga kababayan, ngunit hindi ito naging hadlang upang makapagsumikap sa buhay. Kaya naman sari-saring mga paraan ng pagninegosyo ang ginawa ng ilan upang maiahon ang buhay sa kahirapan. Kaya ngayong umaga, kasama ang ating ninang na si Ninang Riza, pag-uusapan natin kung paano makatutulong ang ating gobyerno na umunlad ang mga maliliit na negosyo ng ating bayan. Dito lang yan sa Konsulta Mo. Siyempre, agent, di makokompleto on Thursday, di ba, Kung Eric? Kung walang Ninang Riza Konsulta mo kay Ninang. Diba? Yes. Usapin. Yeah, pera. Money. So, ang Show me topic the natin, money. Ninang, ngayon ay paano makakatulong ang gobyerno sa pag-unlad ng mga maliliit na negosyante? Okay, ang gobyerno kasi natin ang pinakadapat unang tumutulong doon sa maliliit nating negosyante. So ngayon 'di ba nababasa natin sa Yes, news, Nina. ang sinasabi ay magbibigay ng 1 billion yung through the DTI na pondo para tulungan yung mga maliliit nating negosyante. So paano to gagawin So nakita kasi nila 'di ba sa mga news sinasabi na ayaw ng ating bagong gobyerno ni President Duterte na yung may mga 5-6 na tinatawag. So ano ba yung 5-6, yung mga loan shark kasi ang mga maliliit na negosyante natin ay sobrang laki yung china-charge na interest doon sa capital nila. So ngayon, meron silang plano, in-announce ni DTI Secretary Ramon Lopez na magbibigay sila ng 1 billion na pondo. So ito ay makakatulong doon sa mahihirap. So ang sabi doon, gagawa sila ng parang ilang mga financing company, yung micro-lending, na siyang magbibigay at magro-rolyo nung pondo na yon. Okay. These are, Ninang, para sa mga livelihood na pwedeng for the, like sa ating mga kababaihan, na pwedeng yung take home na livelihood, pwedeng bigyan kayo ng pondo, or ito yung sa ating mga agriculture, o yung mga small entrepreneur, ito ba yung mga pwedeng bigyan natin ng budget? Kasama yan doon, Doc Joseph, pero yung sa agriculture, I think meron din silang separate na sariling budget pondo para doon. Pero ito, mostly doon sa mga sari-sari store, doon sa mga karinderya, at I think dapat mag-focus sila sa mga palengke. Kasi ang pinakamadaming negosyante na maliliit natin ay makikita natin sa mga palengke, at sila yung prone doon sa tinatawag nating mga loan shark na nagbibigay ng mataas na interest. So, makakatulong yan. Malaki matutulong. Kasi alam naman natin na sa negosyo, ang pinaka-importante ay kapital. Kasi kung wala kang kapital, paano ka magkakaroon ng or yung puhunan para makapagsimula ng negosyo? Gusto ko lang tanong before I give the questions to the ito ba pag binigyan ng pondo ng gobyerno, gagawa ba sila ng monitoring scheme? Kasi usually may iba naman hihingi tapos yung negosyo hindi naman maipagpapatuloy for some reason or another. So pagdating ng 2 years mawawala na, parang saan yung tulong na napunta? Let's say they will ask the government for like 100,000 o 150,000 dole out, parang tapos later on nasaan na yung negosyo, yung livelihood mo, nawala na. Do we have a monitoring kaya scheme importante sa DTI na magkaroon ng implementing guidelines. Yes. Aside from the implementing guidelines, kailangan na meron talagang monitoring. At dapat yung pera ibibigay dun sa ang mamamahala, yung mga talagang reputable at talagang yung gusto ring tumulong ng mga lending institutions. Ninang, kanina na-mention mo, di ba, importante ang kapital, of course. Let's say, binigyan na ako ng kapital ng DTI.
wala akong masyadong kalaman sa business. Kasama ba dito sa Training. sa bibigay ng gobyerno ay yung seminar, training, para may idea yung bibigyan ng puhunan kung paano nga papatakbuhin ito. Napakaganda ng tanong mo na yan, Talia. Syempre, kailangan talaga yung sa mga lending, kung magbibigay ka ng pera, may kasama talagang training or seminar para maturuan sila kung paano nila palalaguin at yung kanilang negosyo. Pero pwede rin naman siguro yung DTI, no, makipag-tie up sa dito sa yung mga nagbibigay ng mga training natin katulad ng TESDA at saka ng yung TLRC at saka yung mga iba pa na government offices na nagbibigay ng mga training. Pero ang sasabihin ko lang, hindi lang kapital ang pwedeng ibigay ng gobyerno. Ang pinaka-importante rin ay bigyan sila ng yung tamang mga pulisiya sa pagninegosyo. For example, sa taxation, di ba? Dapat hindi sila masyadong gipitin or siguro dapat magkaroon ng special tax para dun sa maliliit na negosyante. Kasi nangyayari, di ba, nagiging underground yung economy natin dahil kung mataas masyado yung taxes, ayaw na nilang magbayad ng tax. So, hindi na talaga sila nagbabayad. Or yung iba naman, nagbabayad pero nahihirapan talaga sila. Number 2, siguro, importante, hindi lang sa taas ng pamahalaan. Kailangan kasama yung mga local governments. Especially, tingin ko ang pinakamaraming negosyanteng maliliit sa mga palengke. At normally, pinapatakbo yan ng mga local governments. So sana, ayusin yung sistema ng pagbibigay ng mga permit, ng pwesto doon sa palengke kasi meron silang mga Doc Joseph, mga ID system at saka permit para hindi din naman sila yung bang maabuso nung mga ibang mga naghahari-harian doon sa palengke, di ba? Tapos hinaharas sila. Yung iba ang ginagawa, sila ang kukuha ng pwestong madami tapos ipapalist nila ulit doon sa mga maliliit na negosyante. So, sila ang kumikita. So siguro kailangan hindi lang yung pagbibigay ng puhunan, kailangan tutukan din natin yung pagmamahala or pagtulong sa mga negosyante sa local government sector. Kasi chain reaction na yan. Pag pinatungan ng malaki sa rent, lalakihan din nila yung tinda nila. Tapos sa consumer naman, mahirap na bumili dahil ang taas-taas ng tinitinda nila. So, at saka, maganda yung point mo, Ninang. Saka importante, magkaroon ng legitimacy yung maliliit na to. For example, magkaroon sila ng ID system para merong pagkakakilanlan para pwede din silang mag-transact sa mga bangko. Number 2, siguro, kailangan din na yun bang binibigyan sila ng yung mabilis na serbisyo doon sa, kunyari, permit. Huwag mo nang pahirapan. Siguro kailangan, tulungan mo na lang. And then doon sa mga palengke, for example, meron diyang yung nagbabantay para kunyari, hulihin yung mga mali. Kunyari sa kalsada nagtitinda. Pero sana huwag abusuhin. Kasi yung iba, ang ginagawa, kasi may mga sukat yung mga pwesto. Tapos pag nasobra ka ng konti, one time nakita ko yung kukunin lahat yung mga paninda, tapos kinukuha, nilalagay doon sa impound section, tapos lugi na yung mga negosyante. Yun. So, pwede rin maging Angel, yung parang kunyari tayo na simpleng negosyante, we ask the government for a loan na 50, 100,000. Tapos pag bumunga siya, gumanda siya, later on gusto mong palakihin yung negosyo, can they ask another reloan siya. Reloan? Wala pa tong guidelines pero sana magkaroon ng ganung guidelines. Kasi kung maganda ang record, dapat ituloy-tuloy natin ito. At yun nga, huling sasabihin ko, doon sa mga negosyante naman, dapat po, doon sa mapapautang, ay magbayad tayo. Kasi hindi tayo magiging successful na negosyante kung wala tayong integridad at kredibilidad sa pagbabayad. Kasi pag hindi tayo nagbayad ng utang, sira na yon. At pag nasira yon, hindi na tayo ulit makakakuha ng puhunan kung kailangan natin. Ayun. Thank you, Ninang Riza. Okay. Sa ating financial advice. Then, punta naman natin ngayon si Talia para sa What's for Breakfast?
Di ba? Nagutom ako dun sa tinalakay ni Ninang eh. Puro kaperahan eh. Pero this time around, kakain muna tayo, di ba? Ano ba yung ating what's for breakfast? Before anything else, sino ba yung ating kasama? natin? Of course, si Chef. Alam na niya gagawin niya eh. Enter frame. O, go. Chef Richard! Enter frame! Ayan. Good morning! At nagbabalik ka? Oo nga, andito ka na. So ano ba ang iyong inihanda para sa amin? Good morning po sa ating mga kasambahay at good morning po kay Kuya Daniel. Ang what's for breakfast for today is Salmon Benedict po. Siya na naman to si Richard. Go. Ngayon ko lang narinig to Salmon Benedict kasi di ba laging Egg Benedict? Oo. Diba? So ano ba yung Different ingredients na yan? So we have salmon, cheese, sour cream, egg, mustard, mayonnaise, lemon juice, celery, salt and pepper, and bread po. Yun. Okay, ang ating procedure, paano ba yung ginagawa, Chef? Bali, first gumawa muna po ako ng mock hollandaise. So, ayan po. Sour cream, then mayonnaise. Spell mo daw yung hollandaise. Mustard. Then cheese. Then mix lang po natin siya. Okay. Then yung lemon juice niya po, extra. Ayan. Then salt and pepper. Okay. Then yung mix niyo po. Mix lang. Opo. Ayun lang. Then para mas maganda po siya at magkaroon ng thickness, initin niyo po ng konti. Konti lang. Low heat, no? Low heat lang po siya. And then? After kung medyo ano po siya, Dagdagan pa ng lasa. Alright, let's move on. then yung celery po. Then gawa naman po tayo ng Ano yun? sa poached egg. Yun Yeah, po yung poaching. They call it poaching. wine vinegar. Wine vinegar. Pouch. Ay, Pouch daw. Yan. So, ganun pala yung poaching. Ay, galing. Galing. Tapos, parang Umangat na po basag. siya. Pag umangat na po siya, luto na po yun. Then yung sa bread Sa naman. bread natin. For others naman, chef, na medyo weight watching, pwede nyo mga gamitin mga wheat bread, ano? Normally po dyan is English breakfast. English. O muffins. Okay. Tapos, Yan, nilagay sa oven yung may butter na bread. But normally, And then- pwede nyo po siya lagyan ng bacon. Bacon. Nakakalimutan nyo po yung bacon. Oo. Nagtipid ka na naman. Nakakalimutan mo sa ref. Naiiwan po eh. Tapos, tapos? konti lang po nung, i-fry ng konti lang po. Ano yung nilagay mo dun sa salmon? Bali, ano po lang po siya. Breading lang. Opo. Para hindi po siya masyadong malas. Then, i-plating na po natin siya. Okay. Yung salmon. Then, yung poached egg. Then, yung mock hollandaise po natin. Ay. And, voila! Ayan. Spring There you onion. have it. Ang ating salmon Benedict by Chef Richard Sanchez. Oh, ano bang dinala mo for us? Bali, Chef? gumawa rin po ako ng Caribbean pork. Then, yung dalawa po niluto po ni... Ano kasama mo? Ano pangalan mo? Sama ka na dito. Pasok ka dali. Oh, ano pangalan ni Chef? Marlon Ano yung niluto mong iba? Chef Marlon. Chicken Vegetable stir fry. Pansit. Pansit. Ay! Malamang pansit. Very festive. Okay, doon sa mga interested po na magpaluto sa inyo, Chef, saan nila kayo pwedeng makita? Alam ko na yung 007. Bali, yung contact mo is jcgobs007 at yahoo.com. My contact number is 0949-570-6599. Yun! May babatiin ka? Opo, bali, una po, salamat po ulit sa Diyos sa pagkakataong binibigay niya po sa atin. Then, binabati ko po yung aking kapatid na si Lea Sanchez Kitchen na happy birthday. Hi, sister! Then, to Tulyaw family, kay Kuya Noel, kay Ate Cynthia, nanonood po sila ngayon. Magandang umaga po. Sa Guanson family po. Good morning. Ayun. Tataya dun po. Ikaw pagkakataon mo. Bumati ka na Meron ka rin. bang label? Bati-bati. Sino gusto mo lang batiin? O sige, Sayang dito, exposure. dali. Dali. Your 10 seconds is Binabati ko po yung mga kasama ko sa bahay. Salamat sa Diyos at kahit paano Tapos sa 10 seconds mo. Thank you, Chef Marlon. Chef Richard. Alright, excited na tayong kainin, di ba? Tatawa sila. Okay, maraming salamat sa ating mga
nagwagwapuhang mga chef, o diba, naggagalingan ng mga chef para sa ating What's for Breakfast. But this time around, nasaan ba si Kong? Yuhu! Joke na just in the bakery. No? Good morning! Good morning. Kasama natin si Wilson. Morning. Morning. Of course, ang pinag-uusapan ngayon natin yung budget. Hindi pa pumapas. BICAM. Nasa BICAM yung budget. At Thank you, Chef. paano, siyempre, ang tanong lahat, paano ito makakatulong sa ating bansa sa susunod na taon? I think ang maganda dito, ang gobyerno natin, hindi lang ito, pati the previous government, basta every year, yung budget, lumalaki ng lumalaki. At saka ang maganda daw, sabi ni Budget Secretary nung pumasyal siya sa bakery ko, yung Kamuning Bakery, sabi niya, never daw sa kasaysayan ng Pilipinas daw, na ganyang kalaki daw ang budget sa infrastructure. Sabi niya, magandang economic growth nung nakaraan ilang taon, pero hindi nararamdaman natin karamihan ng yung mga ordinaryong tao. So ang sabi niya, ang focus daw ng bagong gobyerno ngayon daw, mga kalsada, bagong airport, at pinaka-importante, bagong train daw, sabi niya. Okay. Hindi aayusin yung lumang train, sabi niya, bagong PNR daw, mula Tutuban daw, diretso daw buong Bicol hanggang Sorsogon. So kung talagang totoo itong sinasabi niya, kung talaga, kasi siyempre... Yun yung kwan. Kung kasi totoo. Kasi lahat ng politiko sa buong mundo. Pero ang maganda nito, sabi niya, ang budget ng gobyerno daw sa infrastructure sa susunod na 6 na taon daw, 8 to 9 trillion pesos. Pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas. Tapos sabi niya, sa nakaraan 30 taon daw, ang infrastructure spending ng gobyerno, yun parang tinatawag na percentage compared sa economy, yun GDP. Ang average daw is hindi lumalampas sa 3.5%. Pero ang kailangan daw sa buong Asia, at least daw 5%. Pero ang tanong, kung ganyan yung projection ng ating budget secretary, syempre ang tanong dyan, saan kukunin yung pera? Usually yung tanong. Ang sabi niya, 7 to 8% daw. Tinanong ko rin yun. Sabi niya 7 to 8% of GDP growth, that's the highest in history ng Pilipinas. Panahon pa ni Magellan na Jose Rizal, never ganyan kalaki. Sabi niya, malaking bagay daw na investments. In-announce din niya na magiging member ang Pilipinas ng AIIB, Asian Infrastructure Investment Bank. Led by China. Led by China, na pati ang Britain, pati ang Germany, lahat yan kasama. Kung talagang magawa yan, posible yan, na maraming investor tsaka papasok. Like for example, sabi niya, bago daw magpasko, bago magbagong taon, i-announce na ni President Duterte ang bagong airport. Okay. Interesting ang bagong airport, 3 daw ang option daw. Either yung project ng San Miguel o project ng SM sa Cavite, isa sa Bulacan, or sa Clark daw. Kung totoo yan, kasi noon pa yan pinapropose na walang gagastosin ng gobyerno kahit na piso. Yung mga investor ang maglalabas na ng pera, sila ang magre-risk na yan. Tapos kung talagang totoo yan, sa tingin ko, posibleng totoo kasi ang priority ng previous government noon is anti-corruption. So maayos naman noon si Aquino na anti-corruption, pero dahil sa anti-corruption, hindi masyadong marami ang nai-push na proyekto. Ito daw ngayon, ang priority daw, bubuhusan daw ng pera. Kung talagang mangyari yan, magkakaroon talaga ng happy and prosperous New Year sa ng Pilipinas. Yung pinaka-latest sa Fortune magazine nakita ko sa bookstore, yung American magazine na Fortune, may isang article sa loob, nagulat ako. Ang sabi niya, 2017 daw is the year of the Philippines. Nagulat ako. Kasi sabi niya doon, may mga, siyempre may controversy sa extrajudicial and everything. Pero pagdating sa infrastructure daw, tayo daw ang pinaka-exciting na bansa sa buong mundo. Kaya kung talagang mag-umpisa yan, tapos tinanong ko pa, anong klaseng implementation naman kasi madalas sa paggobyerno may mga magandang plano, pumapalpak sa implementation. May corruption pa. May corruption pa. Sabi niya, 24 hours 7 ang magiging construction. Tapos may nagsabi din na foreigner sa akin, na isang European, sa mga bansa katulad ng China, Japan, Taiwan daw, na yumaman noon sa South Korea, maraming corruption everywhere. Pero importante, maraming ginagawa.
Kasi daw kung ang focus daw is sobrang anti-corruption pero walang ginawa in the next 20 years, kawawa daw ang ekonomiya. Kaya may balanse. Yung corruption, hindi tama yon, pero kung pwede mo ibaba yon na sobrang hindi masyadong garapal na grabe, importante yumaman ang buong ekonomiya. Kasi sabi niya, kung example lang, yung Russian ambassador, nandun nung isang araw, sabi niya, ang turista ng Pilipinas sa Russia galing daw, 30,000 a year lang. Okay. Sa Thailand daw, 1 million, nagulat ako. May pera pala mga Russian tourists, 1 million. Sabi naman ng China ambassador, nung pumunta sa Kamuning Bakery, sa Pilipinas daw, 450,000 mga turista last year pumunta sa Pilipinas. Sa Thailand daw, this year, ang target nila, 10 million tourists. So, sabi niya, kahit na lumakas daw ang turismo natin, kung kulang ang airport, kulang kalsada, kulang ang mga pier na pupuntahan ng mga cruise ship, sayang din daw. Kaya maganda to para sa atin. Oo, itong budget ng pinag-uusapan ng Bicameral Conference Committee, meron akong nabasa na tinanggalan ni Senator Ping Lacson ang 8 billion sa DPWH dahil ito ay lump sum. At yan po ay tutol sa, well, ito ay sinabi ng ito yung sinabi ng Korte Suprema na bawal ang lump sum sa budgets. Paano ito makaka-apekto sa infrastructure program kaya ng ating gobyerno? Maganda yan. Ang sabi nila, sabi ng gobyerno, pumunta si Tiokno sa bakery, sabi niya, maayos naman daw ang pagkikipag-usap nila with the Congress daw. Unlike before daw yata, or in the past pa daw noon, minimake sure niya na talagang dapat maayos daw tsaka walang masasayang na oras. Ang sabi pa niya, sinabihan daw niya yung mga cabinet members niya na huwag kayong makipag-usap dyan na may sarili kayong agenda. Dapat cohesive daw kung anong gusto ng presidente kasi budget ng presidente yan. Hindi pwede bawat budget ng bawat sekretary naglalabi ka. Tsaka sa tingin ko aayusin nila yan kasi ang priority daw ngayon hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo, may mga economic growth pero ang feeling ng mga tao, yung mayaman, yung malalaking kumpanya lang. Yung mga mayayaman lang. Katulad noon, in fairness sa gobyerno last year, last government, magandang economic growth natin sobra every year. Pero karamihan ng mga tao, hindi na feel na nararamdaman. So kung talagang magkakaroon tayo ng kalsada at saka train papunta sa probinsya, yung mga mahihirap sa probinsya at saka mga ordinaryong tao, talagang gaganda. So aside from this infrastructure na sinasabi mong priority ng gobyerno, education daw. Ano pa ang susunod at ano pa yung ibang mga prioridad? Ang sabi niya, tinanong ko siya, sabi niya ang number 1 sa listahan daw, always daw, noon sa ngayon daw, edukasyon daw. Grabe daw ang buhos na pera dyan, ibubuhos daw. Tsaka maayos naman ng education secretary natin, si Briones. Nakausap ko siya noon, sabi niya, aktivista yan aktivista na talagang incorruptible. Talagang magiging pro-poor ang priority nila. Tsaka nabasa ko, marami silang gagawin na social services, medical and all that. Yung DSWD secretary, aktivista din. Na sobrang incorruptible yon. So feeling ko talaga, itong gobyerno na yung budget na to is very pro-poor. Kasi alam nila, kaya sila nanalo, kasi sila ang pinaka-opposition. Yung mga tao yata, parang hindi masaya sa mataas ang economic growth mo, maganda ang mga numero, pero feeling nila ang mayaman lang yung mga malalaking kumpanya, tsaka yung mayayaman na. Kaya alam ng gobyerno kung hindi maramdaman, sabi pa nila, itong mangyayaring construction daw, magkakaproon ng problema yung mga tao, sabi niya magiging worse daw ang mga traffic and other problems bago maging maganda. Kasi maraming construction daw left and right, sabi nila. Well, ito yung problema ng ating ekonomiya dahil trickle-down economy tayo. So we will have to see kung magkakaroon nga ng pagbabago in terms of being more inclusive ang ating ekonomiya o hindi. No? So yun ang magiging challenge. Sana umpisahan agad. Sabi nila, January daw, agad-agad daw. May 18 projects na malaki na daw na-approve daw. Sabi nila. Kung talagang mangyari yan, sa tingin ko 2017 lahat tayo magiging mas maganda ekonomiya natin kahit na buong mundo alanganin Alanganin ng Amerika, alanganin ng Europa, alanganin ng maraming bansa sa Asia.
kung talagang mangyari yan, baka tayo pa ang maging source of good news ng Asia. Okay. Maraming salamat, Wilson. At Thank you. syempre, ikaw ang resident economist natin dito sa Good Morning. May regalo akong tinapay dyan. Oo, nakita ko nga eh. I-share natin sa ating mga kaibigan. Nakita ko, auntie mo namimili ng tinapay. Auntie mo ba yun? Pinsan mo? Pinsan. Pinsan mo. Si Karen. Tanyada. Okay, puntaan natin si Attorney G, Beth at Joka